Isang malakas na kalabog ng nabasag na kristal ang umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom na nagpatigil sa tawanan ng mga mayayaman at makapangyarihang bisita. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko, hindi dahil sa kahihiyan ng pagkakabagsak ng tray ng champagne sa harap ng daan-daang tao, kundi dahil sa naramdaman kong lamig na gumapang sa buong katawan ko. Ang takot na mawalan ako ng trabaho ngayong gabi. Ang tanging inaasahan ko para mabili ang gamot ni nanay bukas. Nanginginig ang mga kamay ko habang yumuyuko ako para pulutin ang mga bubog. Ang sakit ng mga hiwa sa daliri ko ay wala kumpara sa sakit ng rejection letter na natanggap ko kaninang umaga mula sa Salazar Group of Companies. "I'm sorry, ma'am. I'm so sorry, sir." Paulit-ulit kong bulong, halos hindi na lumalabas ang boses ko. "Tanga! Tumingin ka nga sa dinaraanan mo." Sigaw ng isang matapobreng ginang na natalsikan ng konting alak sa sapatos. Gusto kong umiyak, pero wala akong karapatan. Isa lang akong extra server ngayong gabi. Walang pangalan. Walang halaga. Sa gitna ng pagkakagulo, naramdaman ko ang isang pares ng mata na nakatitig sa akin. Hindi ito tingin ng awa o galit. Ito ay tingin ng isang taong naghahanap ng solusyon. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin at doon ko siya nakita. Si Liam Salazar, ang CEO na nag-reject sa application ko, ang lalaking nasa lahat ng magazine covers. Nakatayo siya sa di kalayuan, suot ang isang itim na tuxedo na mas mahal pa yata sa buhay ko. Pero may mali. Ang mukha niya ay hindi kalmado. Puno ito ng pawis. Ang mga mata niya ay lumilibot sa paligid, tila ba may hinahanap na emergency exit. Sa likuran niya, nakita ko ang dahilan. Isang matandang babae na may matalim na tingin ang papalapit, si Doña Elena. At sa tabi ni Doña Elena, may isang bakanting upuan na dapat sana ay para sa fiancé ni Liam. Wala doon ang fiancé niya. Nagkatitigan kami ni Liam. Sa isang iglap, nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa pagkabahala, naging desidido ito. Bigla siyang naglakad palapit sa akin. Mabilis. Determinado. Bago pa ako makatayo ng maayos, hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit. Masakit. "Sir Liam?" Nanginginig kong tanong. Hindi niya ako sinagot. Sa halip, hinila niya ako patayo at inilayo sa kalat, papunta sa isang madilim na sulok ng ballroom, sa ilalim ng malaking hagdan. "Bitawan niyo po ako. Kung tungkol ito sa nabasag na baso, babayaran ko. Kahit abutin pa ng 10 taon, babayaran ko po." Pagmamakaawa ko, tinulak niya ako. Hindi malakas, pero sapat para masandal ako sa pader. Kinulong niya ako sa pamamagitan ng dalawa niyang braso. Ang bango ng mamahaling pabango niya ay humalo sa amoy ng takot ko. "Kailangan mo ng pera, hindi ba?" Ang boses niya ay malalim, paos, at walang halong emosyon. Natigilan ako. "Pipo?" Nakita ko kung paano ka namutla nung nabasag mo ang mga baso. Takot na takot kang mawalan ng trabaho. Desperada ka. Napalunok ako. Ang sakit pakinggan ng katotohanan, lalo na kapag galing sa bibig ng isang bilyonaryo. Wala po kayong alam sa buhay ko. Alam ko na nag-apply ka sa kumpanya ko at na-reject ka dahil kulang ka sa credentials. Mabilis niyang sagot. "Nakita ko ang file mo kanina sa opisina bago ako pumunta dito. Elise, tama?" Alam niya ang pangalan ko. "Anong kailangan niyo sa akin?" Tanong ko. Humihigpit ang hawak ko sa aking apron. Tumingin siya sa likuran, kung saan papalapit na si Doña Elena sa pwesto, kung saan kami nanggaling. Ibinalik niya ang tingin sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang desperasyon sa mga mata niya na kapareho ng sa akin. "Magpakasal ka sa akin." Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ano? "I need a fiancé. Tonight. Right now." Mabilis niyang paliwanag, parang nakikipag-negotiate lang ng business deal. Yung babaeng dapat na ipakilala ko, iniwan ako.
At kung hindi ako magpapakilala ng fiancé kay Doña Elena ngayong gabi, mawawalan ako ng kumpanya. At ikaw, mawawalan ka ng kinabukasan. Umiling ako. Gusto kong tumawa sa sobrang kaba. Baliw na kayo, sir. Aalis na po ako. Akmang aalis ako, pero muli niyang hinarang ang kamay niya. Bibigyan kita ng trabaho, sabi niya. Napatigil ako. Managerial position, triple ang sahod, plus allowance, at babayaran ko lahat ng utang ng pamilya mo. Ang mga salitang iyon ay parang musika at sumpa ng nasabay. Gamot ni nanay, bayad sa kuryente, pagkain sa mesa. Lahat ng problema ko, pwedeng mawala sa isang saglit. Bakit ako? Tanong ko, halos pabulong. Bakit hindi yung mga mayayaman na babae sa labas? Dahil ikaw lang ang desperada sapat para pumayag, nang walang tanong-tanong. Diretsahang sagot niya. At dahil ikaw lang ang mukhang hindi maghahangad ng higit pa sa pera. Ang sakit. Parang sampal sa mukha. Pero totoo. 1 taon, dagdag niya. 1 taong pagpapanggap. Pagkatapos, malaya ka na. Rinig ko ang tunog ng takong ng sapatos na papalapit sa amin. Si Doña Elena, nararamdaman ko ang presensya niya kahit hindi ako nakatingin. Tumingin ako sa mga mata ni Liam. Nakita ko ang takot doon na pilit niyang tinatago. At naisip ko si nanay na naghihintay sa bahay. Walang gamot, walang pag-asa. Wala na akong dignidad na natitira para protektahan. Deal? Nanginginig kong sagot. Agad na nagbago ang aura ni Liam. Mula sa pagiging tense, naging kalmado at kontrolado siya. Good, sabi niya. Liam, ang boses ni Doña Elena ay yumanig sa hangin. Nasa likuran na namin siya. Humarap si Liam sa kanya, pero bago pa man makapagsalita ang matandang babae, hinawakan ni Liam ang bewang ko at hinila ako palapit sa kanya. Sobrang lapit na nararamdaman ko ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Tita Elena, bati ni Liam, ang boses ay puno ng pekeng saya. I want you to meet someone. Tumingin si Doña Elena sa akin. Ang mga mata niya ay parang sinusuri ang buong pagkatao ko, mula sa suot kong uniforme ng server hanggang sa nanginginig kong mga kamay. Isang mapanghamak na ngiti ang gumuhit sa labi niya. Ito ba? Tanong ni Doña Elena, puno ng pangungutya. Isang katulong? Bago pa ako makasagot o makaramdam ng hiya, naramdaman ko ang kamay ni Liam na humaplos sa pisngi ko. Siya ang mapapangasawa ko, matigas na sabi ni Liam, at bago pa man makariik si Doña Elena o ako, yumuko si Liam. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Hindi ito halik ng pag-ibig, ito ay halik ng isang kontrata. Malamig, madiin, at puno ng lihim. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng gulat at takot, napapikit ako. Nakadikit ang labi niya sa akin, pero ang isip ko ay sumisigaw. Ano itong pinasok ko? Akala ko, sa mga teleserye lang, nakikita ang ganitong klasing bahay. Pero heto ako ngayon, nakatayo sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal, habang dahan-dahan itong bumubukas. Ang mansyon ng mga Salazar ay hindi lang basta malaki. Nakakatakot ito. Walang mga bulaklak sa hardin. Puro damo na tabas at mga puno na parang mga gwardiyang nakabantay. Tahimik. Sobrang tahimik. Huwag kang tumunganga dyan. Pasok. Utos ni Liam. Hindi man lang niya ako pinagbuksan ng pinto ng kotse. Nauna na siyang naglakad papasok. Iniwan akong bitbit ang kakarampot kong gamit na nakalagay lang sa isang lumang eco bag. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng lamig ng aircon at ng amoy ng mamahaling leather at floor wax. Walang pictures ng pamilya sa mga dingding. Walang kahit anong palamuti na magsasabing may nakatira ditong tao. Para itong isang museo. Dumiretso si Liam sa isang kwarto, ang library niya. Sumunod ako. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng tuhod ko.
Inihagis niya ang isang folder sa ibabaw ng mahogany table. Basahin mo. Pirmahan mo. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Binuksan ko ang folder. Marriage Contract Agreement. Ang daming nakasulat. Confidentiality Clause. Non-Disclosure Agreement. Termination Terms. Pero ang tumatak sa akin ay ang Rule Number 1 na naka-bold letters. Strictly business relationship. Any romantic involvement is prohibited. Napangiti ako ng mapait. Huwag kayong mag-alala, sir. Wala akong balak ma-inlove sa inyo. Trabaho lang ang kailangan ko. Tumingin siya sa akin. Matalim. Siguraduhin mo lang, dahil sa oras na maging komplikado ito dahil sa emosyon mo. Tapos ang kontrata, at babayaran mo lahat ng ginastos ko. Kinuha ko ang ballpen. Ang bigat nito sa kamay ko. Isang pirma lang, magbabago na ang buhay ko. Magkakaroon ng gamot si nanay. Makakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Pumikit ako sandali, huminga ng malalim, at pinirmahan ang papel. Good, sabi niya habang kinukuha agad ang folder. Bukas, magsisimula ka sa kumpanya. Hindi ka lang magiging asawa ko sa papel. Ikaw ang magiging executive assistant ko para mabantayan kita 24/7. Kinabukasan, sa Salazar Tower. Iba ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi na ako ang babaeng naka-server uniform na nabasag ang baso. Ako na daw ang fiancé. Pero sa mga mata nila, alam ko ang iniisip nila. Gold digger. Pagpasok ko sa opisina ni Liam sa top floor, may isang lalaking naghihintay sa labas ng pinto. Matangkad, maputi, at sobrang linis tignan. Nakasuot siya ng salamin at hawak ang isang tablet. Elise, this is Ken. Pakilala ni Liam habang dire-diretso sa paglalakad. My secretary, siya ang magtuturo sa'yo ng gagawin mo. Tumingin ako kay Ken at ngumiti. Hi, Sir Ken. Hindi siya ngumiti. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay hindi mapanghusga gaya ni Doña Elena, pero parang sinusuri niya ako. Parang may hinahanap siyang mali. So, panimula ni Ken, ang boses ay kalmado, pero may halong lamig. Ikaw ang napili niya. Napakunot ang noo ko. Po? Sumunod ka, sabi niya sabay talikod. Buong umaga, tinambakan ako ni Ken ng trabaho. Filing, scheduling, coffee brewing, walang special treatment. Pero habang nagtatrabaho ako, hindi ko maiwasang mapansin ang kilos nilang dalawa ni Liam. Madalas silang mag-usap ng pabulong sa loob ng opisina ni Liam. Minsan, nakikita kong sobrang seryoso ng mukha ni Ken, habang si Liam naman ay parang laging pagod at stress. Tanghali na nang utusan ako ni Ken na dalhin ang kape sa loob ng opisina ni Liam. Kakatok sana ako, pero bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita ko si Liam na nakatayo sa harap ng bintana. Hawak ang isang picture frame. Nakatalikod siya sa akin, pero kitang-kita ko ang higpit ng hawak niya dito. Nakayuko siya, parang may mabigat na dinadala. Biglang pumasok si Ken mula sa private CR sa loob ng opisina. Liam, tawag ni Ken. Ang boses niya ay malambot. Hindi ito ang boses na ginamit niya sa akin kanina. May halong pag-aalala. Itago mo na yan. Baka may makakita. Mabilis na binaba ni Liam ang picture frame nang pabaligtad sa mesa. Alam ko ang ginagawa ko, Ken. Sagot ni Liam. Pero may basag sa boses niya. Delikado ang ginagawa natin. Giit ni Ken. Lumapit siya kay Liam at hinawakan ang balikat nito. Kung malalaman ni Doña Elena. Hindi niya malalaman. Putol ni Liam. Basta gawin mo lang ang parte mo. Nabitawan ko ang kutsaritang hawak ko. Kling! Sabay silang napalingon sa pinto. Nanlaki ang mga mata ko. Mabilis akong pumasok. Nanginginig ang mga kamay habang nilalapag ang kape. Sorry po, sir. Ang kape niyo. Mabilis kong sabi, hindi makatingin sa kanila ng diretsyo. Lumapit si Liam sa akin. Ang anino niya ay tumakip sa buong katawan ko. Narinig mo ba? Tanong niya.
Wala po. Pagsisinungaling ko. Wala po akong narinig. Hinawakan niya ang baba ko at inangat ang mukha ko para magkatitigan kami. Ang mga mata niya ay madilim, puno ng babala. Elise. Banggit niya sa pangalan ko na parang isang banta. Tandaan mo ito. Binabayaran kita para magpanggap, hindi para makialam. Ang nakikita mo dito, dito lang. Ang naririnig mo dito, dito lang. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Sobrang lapit na naaamoy ko ang mint ng hininga niya. Dahil sa oras na may lumabas na kahit anong impormasyon, tumingin siya saglit kay Ken, tapos binalik ang tingin sa akin. Hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Baka pati ang kaligtasan ng pamilya mo, hindi ko na masiguro. Binitawan niya ako ng padabog. Get out. Tumakbo ako palabas ng opisina. Ang puso ko ay kumakmakabog ng sobrang bilis. Akala ko simpleng trabaho lang ito. Akala ko simpleng pagpapanggap lang. Pero habang nakasandal ako sa pinto sa labas, napatingin ako kay Ken na nakaupo sa desk niya. Nakatingin sa akin ng seryoso habang inaayos ang salamin niya. May tinatago sila. At pakiramdam ko, napasok ako sa isang gulo na mas malalim pa sa inaakala ko. 3 oras na akong nakatayo sa sapatos na ito na pamatay sa taas ng takong. Ang nangiti ko ay parang nakaglu na sa labi ko. Ito ang unang public appearance namin ni Liam bilang mag-fiancé sa isang charity gala. Relax. Bulong ni Liam sa tabi ko. Ang kamay niya ay nasa bewang ko. Mainit. Mabigat. Relax? Ang daming camera, sir. Bawat galaw natin kinukunan. Sagot ko ng pabulong habang kumakaway sa mga bisita. Liam. Pagtatama niya. Tawagin mo akong Liam. Ayaw kong maghinala sila. Napabuntong hininga ako. Ang hirap umarte. Lalo na kapag ang katabing mong umaarte ay parang walang pakiramdam. Lumapit sa amin ang isang matandang negosyante, si Mr. Go, isa sa pinakamalaking investor ng kumpanya. May hawak siyang wine glass at nanunuri ang tingin sa amin. Liam hiho, bati ni Mr. Go. Nagulat kami sa balita. Biglaan ang engagement. Parang kailan lang iba ang kasama mo. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Liam sa biwang ko. Love moves in mysterious ways, Mr. Go. Sagot ni Liam nang walang pag-aalinlangan. Nang makita ko si Elise, alam kong siya na. Gusto kong masuka sa kasinungalingan. Ang galing niyang magsinungaling. Tumawa si Mr. Go, pero hindi abot sa mata. Talaga? Pero parang ang stiff niyo naman tignan. Wala man lang ba kaming makikitang proof ng burning passion? Natahimik ang mga tao sa paligid namin. Nakatingin silang lahat. Hinihintay kung anong gagawin ni Liam. Ito na naman, ang pagsubok. Humarap si Liam sa akin. Tinitigan niya ako sa mata. Sa ilaw ng chandelier, nakita ko ang pagod sa mga mata niya. Pero meron ding ibang emosyon na hindi ko mapangalanan. Isang halik lang naman, di ba mahal? Sabi ni Liam ng malakas para marinig ng lahat. Bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang batok ko. Dahan-dahan. Ang akala ko, magiging mabilis lang ito. Gaya nung sa party noong una kaming nagkita. Isang smack, isang palabas. Pero nang dumampi ang labi niya sa akin, nag-iba ang ihip ng hangin. Pumikit siya at naramdaman ko ang paglambot ng labi niya. Hindi ito madiin o nagmamadali. Ito ay malumanay, mapang-akin. Kusa akong napahawak sa coat niya. Yung ingay ng paligid, yung mga click ng camera, biglang nawala. Ang naririnig ko lang ay ang sarili kong puso na parang sasabog sa dibdib ko. Gumanti ako ng halik, kahit alam kong bawal, kahit alam kong trabaho lang ito. Nang humiwalay siya, habol namin pareho ang hininga namin. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Saglit lang yon, pero nakita ko. Para bang hindi rin niya inaasahan na ganun ang mangyayari. See? Baling niya kay Mr. Go, pero ang boses niya ay medyo paos. Burning passion. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti ako.
Pero sa loob-loob ko, nanginginig ako. Ano yon? Bakit ganun ang naramdaman ko? Excuse me, biglang sabi ni Liam. Kailangan ko lang sagutin ang tawag. Mabilis siyang umalis. Iniwan niya ako sa gitna ng crowd na parang nahihilo pa rin sa nangyari. Kailangan ko ng hangin. Naglakad ako papunta sa garden area ng hotel. Medyo madilim doon at tahimik. Gusto kong pakalmahin ang sarili ko. Trabaho lang, Elise. Trabaho lang. Huwag kang asumira. Pero habang naglalakad ako sa may gilid ng balcony, may narinig akong nag-uusap. Boses ni Liam. Sumilip ako sa likod ng malaking pasong halaman. Nakita ko siya. At kasama niya si Ken. Nakatayo sila sa madilim na parte ng hallway at sobrang lapit nila sa isa't isa. Nakatalikod si Ken sa akin pero kitang-kita ko ang mukha ni Liam. Wala na ang maskara ng pagiging CEO. Ang nakikita ko ay isang Liam na nag-aalala, nasasaktan. Hinawakan ni Liam ang magkabilang balikat ni Ken. Hindi ko na kaya, Ken, sabi ni Liam. Ang boses niya ay puno ng bigat. Sobrang hirap magpanggap. Gusto ko nang matapos to para makasama ko na siya. Natigilan ako. Sino? Sinong siya? Konting tiis na lang, Liam, sagot ni Ken. Hinawakan ni Ken ang kamay ni Liam na nasa balikat niya at pinisili ito. Isang gesture na sobrang intimate. Ginagawa natin ito para sa kanya. Para sa future natin. Future natin. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Yung halik kanina. Yung init. Yung lambot. Akala ko may something. Akala ko kahit papaano, nagiging totoo na kami. Pero heto sila. Nagbubulungan sa dilim. Nagpaplano ng future. Biglang tumulo ang luha ko. Mabilis ko itong pinahid. Ang tanga-tanga ko. Kaya pala ganun na lang ang tingin ni Ken sa akin nung una. Kaya pala laging silang dalawa lang ang magkasama sa opisina. Kaya pala walang babaeng nagtatagal kay Liam. Ako lang ang display. Si Ken ang totoong nasa puso niya. O baka silang dalawa ang magkasama sa planong ito. Ang sakit. Hindi ko dapat nararamdaman to. Employee lang ako. Fake fiancé lang ako. Pero bakit parang dinudurog ang puso ko habang pinapanood ko silang magkausap na ng ganun kalapit? Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad palayo bago pa nila ako makita. Pumasok ako sa CR at humarap sa salamin. Pula ang mata ko. Magulo ang lipstick ko dahil sa halik niya. Hinawakan ko ang labi ko. Gising, Elise! Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig ang boses. Ang tanga mo para maniwala sa halik na yon. Ang tanga mo para ma-inlove sa taong hindi naman talaga pwedeng maging sayo. Pero kahit anong sabi ko sa sarili ko, hindi ko mapigilan ang sakit. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ang alam ko lang, nagsisimula na akong mahulog. At mukhang ako lang ang sasalo sa sarili ko pagbagsak ko. Akala ko, nasanay na ako sa kaba. Pero iba ang kaba ko ngayong gabi. Hindi dahil sa magagarang damit o sa dami ng tao sa private dinner na ito, kundi dahil mag-isa ako. Iniwan ako ni Liam sandali para kausapin ang ilang board members. Naiwan ako sa isang mesa, hawak ang isang baso ng tubig na kanina ko pa pinapaikot-ikot dahil sa nerbiyos. Mula sa kabilang dulo ng long table, naramdaman ko ang tingin niya. Si Doña Elena. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nag-iiskandalo. Nakaupo lang siya doon, humihigop ng tsaa. Pero ang mga mata niya ay parang laser na nakatutok sa akin. Tumayo siya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pwesto ko. Ang tunog ng takong niya sa marble floor ay parang countdown ng isang bomba. Napatayo ako bilang paggalang. Good evening po, Doña Elena. Hindi siya sumagot. Huminto siya sa harap ko. Tinitigan ang suot kong kwintas na bigay ni Liam at ngumisi ng mapait. Bagay sa'yo, sabi niya. Pero ang tono niya ay parang sinasabing, nakaw lang yan. Pero alam nating dalawa na ang alahas ay hindi nagpapabago sa halaga ng nagsusuot. Napalunok ako. Ano po ang ibig niyong sabihin? Humakbang siya palapit.
Sobrang lapit na kaming dalawa lang ang makakarinig. Elise Di Malanta, banggit niya sa buong pangalan ko. HR applicant number 402, rejected 3 months ago. Nanlaki ang mga mata ko. Alam niya. Nagulat ka ba? Patuloy niya. Ang boses niya ay kalmado, pero bawat salita ay parang karayom. Ako ang nag-utos na ibasura ang resume mo noon, hindi dahil kulang ka sa skills, Hija, kundi dahil nakita ko agad. Wala kang class, hindi ka nababagay sa mundo namin. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Gusto kong magsalita, ipagtanggol ang sarili ko, pero walang boses na lumalabas. At ngayon, nandito ka. Tawa niya ng mahina. Nagpapanggap na fiancé ng pamangkin ko. Magkano ang binayad niya sa'yo? Sapat na ba yun para lunukin mo ang dignidad mo? Ma'am, please. Huwag kang magmalinis, putol niya sa akin. Ang mukha niya ay naging seryoso at matalim. Isa kang cheap replacement. Isang pampalipas oras habang inaayos ni Liam ang gulo na ginawa ng tunay na babaeng mahal niya. Ginagamit ka lang niya, Elise, dahil ikaw ang klase ng babae na madaling bayaran at madaling itapon kapag tapos na ang gamit. Parang sinaksak ang dibdib ko. Ang sakit. Hindi dahil sa pang-iinsulto niya, kundi dahil parang kinumpirma niya ang hinala ko kagabi. Na-display lang ako. Napanakip butas lang ako sa tunay na relasyon ni Liam at Ken o kung sino man ang mahal niya. Elise? Narinig ko ang boses ni Liam sa likuran. Humarap si Doña Elena kay Liam at ngumiti na parang walang nangyari. Oh Liam, kinukumusta ko lang ang fiancé mo. She's quite charming, very naive. Tinapik ni Doña Elena ang braso ko na parang pinapagpag ang alikabok bago siya naglakad palayo. Naiwan akong nanginginig. Ang paningin ko ay lumalabo dahil sa luha na pilit kong pinipigilan. Elise, are you okay? Anong sinabi niya? Tanong ni Liam habang humahakbang palapit. Akmang hahawakan niya ako. Huwag mo akong hawakan. Napalakas ang boses ko. Ilang bisita ang lumingon. Hinila ako ni Liam palabas ng dining hall, papunta sa garden. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Iritadong tanong niya nang makalayo kami sa mga tao. Sisirain mo ba ang plano? Ang usapan natin. Usapan? Singhal ko, habang tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko. Yun lang naman ako sa'yo, di ba? Isang deal, isang resume na ni-reject nyo noon, pero pinulot nyo ngayon kasi kailangan nyo ng basura na gagamitin. Natigilan si Liam. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng gulat. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Si Doña Elena. Sinabi niya na ikaw mismo ang nag-reject sa akin noon, na kaya ako ang pinili mo ngayon kasi ako lang ang cheap enough para pumayag sa ganito. Lumapit ako sa kanya at dinuro ang dibdib niya. Totoo ba, Liam? Totoo bang kaya ako ang kinuha mo? Kasi alam mong desperada ako. Kasi alam mong wala akong laban. Hindi siya nakasagot agad. Umiwas siya ng tingin. Ang katahimikan niya ang sumagot sa lahat. Alam mo, sir, sabi ko, basag na ang boses ko. Tinanggap ko ang trabahong ito kasi kailangan ko ng pera. Pero hindi ko binenta ang pagkatao ko para urakan nyo ng ganito. Tao rin ako. Nasasaktan din ako. Dahan-dahan kong hinubad ang engagement ring sa daliri ko. Ang bigat nito. Pero nung matanggal ko, parang gumaan ang pakiramdam ko. Elise, wait. Listen to me. Humakbang siya palapit. Panik sa boses niya. Hindi ganun kasimple yon. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Pagod na akong umintindi sa mga bagay na hindi nyo naman ipinapaliwanag. Sigaw ko. Hinawakan ko ang kamay niya at pwersahang nilagay ang sing-sing sa palad niya. Aalis na ako. Sa'yo na yang pera mo. Sa'yo na yang kumpanya mo. At sa'yo na yang sikreto nyo ni Ken. Tinalikuran ko siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang ay masakit, pero kailangan. Elise, tawag niya. Hindi ka pwedeng umalis. Nasa kontrata yan. Huminto ako, pero hindi ako lumingon. Idemanda niyo ako.
Matigas kong sagot. Kahit nanginginig ang tuhod ko, wala na akong pakialam. Iniwan ko siya doon sa dilim ng garden. Hawak ang singsing na simbolo ng kasinungalingan namin. Sa unang pagkakataon, pinili ko ang sarili ko. Pero bakit parang dinudurog ang puso ko habang papalayo ako sa kanya? Hawak ko pa rin ang singsing. Napakalamig ng metal sa palad ko, pero mas malamig ang naramdaman ko nung talikuran ako ni Elise. Ang tunog ng mga yabag niya papalayo ay parang martilyong dumudurog sa dibdib ko. Cheap replacement. Basura. Iyan ang mga salitang binitawan niya kanina. Iyan ang akala niya sa sarili niya. Kung alam lang niya ang totoo. 3 buwan na ang nakararaan. Nung makita ko ang resume niya sa mesa ng HR, hindi ko siya ni-reject dahil wala siyang kwenta. Ni-reject ko siya dahil masyado siyang mabuti. Nakita ko ang background niya. Isang simpleng babae na nagsisikap para sa pamilya. Ayaw kong madamay ang tulad niya sa bulok na sistema ng kumpanya ko. Ayaw kong kainin siya ng mga pating na tulad ng mga board members ko. Gusto ko siyang iligtas. Pero anong ginawa ko ngayon? Ako mismo ang humila sa kanya papasok sa impyernong ito. At tama siya. Ginamit ko siya. Bravo, Liam. Napalingon ako. Si Tita Elena. Nakatayo siya sa may pinto ng garden, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang nangiti sa labi niya ay nakakakilabot. Napakagandang palabas, sabi niya habang lumalapit. Ang drama, ang emotion. Muntik na akong maniwala na nasaktan ka talaga nung iniwan ka ng katulong na yon. Kinuyom ko ang palad ko, pilit na itinatago ang singsing. Umalis na kayo, tita. Tapos na ang gabi. Matigas kong sabi. O hindi pa, hiho. Nagsisimula pa lang tayo. Bulong niya. Huminto siya sa tapat ko. Alam kong peke ang lahat, Liam. Alam kong binayaran mo lang ang babaeng yon, pero hindi yon ang ipinunta ko dito. Nilapit niya ang mukha niya sa akin. Alam ko kung nasaan si Angelica. Nanigas ang buong katawan ko. Parang huminto ang pagdaloy ng dugo sa ugat ko. Nakita ng private investigator ko ang resibo ng private facility sa Switzerland. Patuloy niya. Tuwang-tuwa sa reaksyon ko. Kawawang Angelica. Sabi mo sa board, nag-aaral siya ng fashion sa Paris. Yun pala, nabubulok sa isang mental institution. Wag na wag mong babanggitin ang pangalan niya. Banta ko, nanginginig sa galit. Tumawa siya. Bakit? Takot kang malaman ng shareholders na ang future wife ng CEO ay baliw? Na ang pamilya Salazar ay may tinatagong eskandalo? Hinawakan niya ang kwelyo ng tuksido ko at inayos ito. Parang isang mapagmahal na tita. Pero ang mga mata niya ay puno ng lason. May deal ako para sa iyo, Liam. Ibigay mo sa akin ang chairmanship ng kumpanya. Kapalit nito, mananahimik ako tungkol kay Angelica. At hahayaan kong mabuhay ng tahimik ang little girlfriend mong si Elise. Natigilan ako. Anong kinalaman ni Elise dito? Oh please, nakita ko kung paano mo siya tignan kanina. Ngisi niya. Weakness mo siya, Liam. At alam mo kung anong ginagawa ko sa mga weakness ng kalaban ko. Dinudurog ko. Binitawan niya ako at naglakad palayo. Pag-isipan mo, Liam. Angelica at Elise. O ang kumpanya, you have 24 hours. Naiwan akong nakatulala. Ang bigat ng mundo ay biglang bumagsak sa balikat ko. Mabilis akong naglakad papunta sa sasakyan. Nandoon si Ken sa driver's seat, naghihintay. Baka sa mukha niya ang pag-aalala nang makita niya akong namumutla. Liam, anong nangyari? Nasaan si Elise? Tanong ni Ken. Pumasok ako sa kotse at isinara ang pinto ng padabog. Drive. Umalis na tayo dito. Pero si Elise, hayaan mo siya. Sigaw ko. Natahimik si Ken. Pinaandar niya ang kotse. Sumandal ako sa upuan at pumikit. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng puso ko. Alam na ni Elena. Nasa panganib si Angelica. At ngayon, pati si Elise tinarget na niya. Kung ipagpapatuloy ko ang relasyon namin ni Elise, gagamitin siya ni Elena laban sa akin.
Sisirain niya ang buhay ni Elise gaya ng pagbabanta niya kay Angelica. Wawasakin niya ang reputasyon nito, ang pamilya nito, hanggang sa wala nang matira. Napatingin ako sa bintana. Umuulan na sa labas. Naalala ko ang halik namin ni Elise kagabi. Yung totoo. Yung naramdaman kong pwede pala. Pwede pala akong maging masaya. Pwede pala akong magkaroon ng kakampi. Pero sa mundong ginagalawan ko, ang pagmamahal ay isang kahinaan. At ang kahinaan ay kamatayan. Ken, tawag ko sa kanya ng mahina. Tumingin si Ken sa rearview mirror. Yes, Liam? Ihanda mo ang termination papers ng kontrata ni Elise bukas ng umaga. Nakita ko ang gulat sa mata ni Ken. Liam, sigurado ka ba? Nakita ko kung paano siya tumingin sa'yo. At alam kong gusto mo rin siya. Kaya nga kailangan ko itong gawin. Sagot ko. Basag ang boses. Tumingin ako sa singsing na hawak ko pa rin. Kailangan ko siyang itulak palayo, Ken. Kailangan niyang maniwala na wala siyang halaga sa akin. Kailangan niyang magalit sa akin ng sobra para hindi na siya lumingon pabalik. Dahil kung mananatili siya sa tabi ko, siya ang susunod na wawasakin ni Tita Elena. Pinikit ko ang mga mata ko at hinayaan ang isang butil ng luha na tumulo. I'm sorry, Elise. Patawarin mo ako sa gagawin ko bukas. Ito lang ang tanging paraan para iligtas ka. Mabigat ang bawat paghinga ko habang pinapasok ko ang huling pares ng damit sa lumang maleta ko. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, parang nakikisama sa bigat ng nararamdaman ko. Pero sa loob ng kwartong ito, nakakabingi ang katahimikan. Tapos na. Hindi ko na hinintay na paalisin ako ni Liam. Kusa na akong aalis. Tama si Doña Elena. Hindi ako nababagay dito. Isa lang akong cheap replacement na ginamit para pagtakpan ang mga sikreto ng mga mayayaman. Kinuha ko ang envelope sa mesa. Ang sweldo ko para sa ilang araw na pagpapanggap. Sapat na ito para sa gamot ni nanay sa isang buwan. Pagkatapos nito, bahala na. Bubuksan ko na sana ang pinto nang bigla itong bumukas mula sa labas. Si Ken. Basa ang coat niya at magulo ang buhok. Halatang galing siya sa labas. Hinarangan niya ang pinto. Elise, saan ka pupunta? Tanong niya. Seryoso ang mukha. Aalis na ako, Sir Ken. Matigas kong sagot. Pilit na pinatatag ang boses ko. Pwede na kayong magdiwang. Wala na ang sagabal sa inyo ni Liam. Malaya na kayong magsama. Kumunot ang noo ni Ken. Anong sinasabi mo? Huwag na tayong maglokohan. Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ng galit. Alam ko ang totoo. Nakita ko kayo kagabi sa garden. Yung bulungan nyo. Yung hawak niya sa'yo. Yung future na pinaplano nyo. Lumapit ako sa kanya. Dinuro ko siya sa dibdib. Kaya pala galit na galit ka sa akin nung una. Kasi nagseselos ka. Kaya pala ginawa akong panakip butas ni Liam. Kasi bawal ang relasyon nyo sa mata ng publiko. Diba? Gamitan lang naman ang lahat. Akala ko magagalit siya. Akala ko ipapatawag niya ang guard para kaladkarin ako palabas. Pero natawa siya. Isang tawa na walang halong saya, kundi tawa ng isang taong pagod na. Elise, sabi niya habang umiiling, ang lawak ng imahinasyon mo. Anong? Dukot ni Ken ang wallet niya. Naglabas siya ng isang lumang litrato at iniharap ito sa akin. Natigilan ako. Sa litrato, may isang babaeng napakaganda, nakaupo sa wheelchair, nakangiti habang yakap-yakap siya ng isang lalaki. Ang lalaki sa litrato ay hindi si Liam, si Ken. Si Angelica, pakilala ni Ken. Ang boses ay biglang lumambot, puno ng lungkot at pagmamahal. Siya ang fiancé ni Liam na tumakas. Pero hindi siya tumakas dahil ayaw niya kay Liam. Tumakas siya. Kasama ako. Nabitawan ko ang hawak kong bag. Ikaw? Kayo? Pinsan ni Liam si Angelica. Paliwanag ni Ken. May sakit siya sa pag-iisip dahil sa trauma na kagagawan ni Doña Elena. Gustong kontrolin ni Elena ang mana ni Angelica. Gusto niya itong ipakasal kay Liam para manatili ang pera sa pamilya.
Pero tinulungan ako ni Liam na itakas si Angelica papuntang Switzerland para magpagaling. Napaupo ako sa gilid ng kama. Sobrang bilis ng mga impormasyon. So kayo ni Liam? Magkakampi kami, Elise. Hindi kami magkarelasyon. Napangiti si Ken ng mapait. Si Liam ang nagpoprotekta sa amin. Siya ang sumasalo ng lahat ng galit ni Doña Elena para hindi kami mahanap. Yung narinig mo sa garden, nagpapasalamat ako sa kanya dahil ligtas na si Angelica. Natakpan ko ang bibig ko. Hiyang-hiya ako sa mga inisip ko. Hiyang-hiya ako sa mga sinabi ko kay Liam. Pero bakit? Tiningnan ko si Ken. Naluluha na naman ako. Bakit ako? Bakit sinabi ni Elena na ni-reject ako ni Liam noon dahil wala akong kwenta? Lumapit si Ken at umupo sa tapat ko. Maling-mali ka dyan, seryosong sabi ni Ken. Naalala ko nung araw na yon. Hawak ni Liam ang resume mo. Sabi niya sa akin, Ken, tignan mo ang babaeng to. Masyadong malinis ang record. Masyadong mabuti. Huwag nating hayaang lamunin siya ng kumpanyang ito. Nireject ka niya noon, Elise, para iligtas ka. Tumulo ang luha ko ng tuluyan. At ngayon, dagdag ni Ken, pinapaalis ka niya hindi dahil ayaw ka niya, kundi dahil binantaan siya ni Doña Elena kagabi. Kapag nanatili ka dito, ikaw ang wawasakin ni Elena. Pinapaalis ka niya para iligtas ka ulit. Napahagulgol ako. Lahat ng galit ko, lahat ng sakit, napalitan ng matinding pagsisisi. Si Liam, ang supladong CEO, ang lalaking akala ko ay ginagamit lang ako. Siya pala ang sumasalo ng lahat ng bala para sa akin at para sa mga taong mahal niya. Mag-isa niyang kinakalaban ang sarili niyang pamilya. Mahal ka niya, Elise, bulong ni Ken. Ngayon lang ako nakakita ng takot sa mata ni Liam. Takot na mapahamak ka. Pinahid ko ang mga luha ko. Tumayo ako ng tuwid. Nasaan siya ngayon? Tanong ko. Nasa opisina. Hinihintay ang report ko na nakaalis ka na. Umiling ako. Hindi ako aalis. Kinuha ko ang maleta ko at ibinalibag ito sa sulok ng kwarto. Elise, delikado. Wala akong pakialam. Putol ko kay Ken. Ang puso ko ay punong-puno ng tapang. Ilang beses na niya akong niligtas nang hindi ko alam. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa kanya. Tumingin ako kay Ken. Tulungan mo ako. Alam kong may plano kayo para pabagsakin si Elena. Nag-alinlangan si Ken saglit, pero nang makita niya ang apoy sa mga mata ko, dahan-dahan siyang tumango. Binuksan niya ang briefcase niya at inilabas ang isang makapal na itim na folder. Ito, sabi ni Ken, inaabot sa akin ang folder. Ito ang mga ebidensya ng embezzlement at pang-aabuso ni Doña Elena sa pondo ng kumpanya. Matagal na itong tinitipon ni Liam pero kulang pa kami ng isang testigo para ilabas ito. Tinanggap ko ang folder. Ang bigat nito. Kailangan niya ng kakampi, sabi ko. Kailangan niya ng asawa. Pagtatama ni Ken. Isang asawa na hindi natatakot. Napangiti ako. Nawala na ang Elise na iyakin. Nawala na ang Elise na takot sa mayayaman. Tara Ken. Yaya ko habang mahigpit na hawak ang folder. Puntahan natin ang asawa ko. May gera kaming dapat ipanalo. Madilim ang opisina ni Liam. Tanging ang ilaw mula sa malakas na kidlat sa labas ang nagbibigay ng liwanag sa silid. Nadatnan ko siyang nakaupo sa kanyang swivel chair, nakaharap sa malaking bintana, nakatitig sa ulan na parang tinatangay nito ang lahat ng pag-asa niya. Sinabi ko kay Ken na ihatid ka na. Paos niyang sabi. Hindi man lang siya lumingon. Alam niyang ako ang pumasok. Bakit nandito ka pa, Elise? Gusto mo ba talagang madamay sa pagbagsak ko? Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Wala na ang kaba. Wala na ang pagdududa. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang bigat ng sakripisyong ginagawa niya ng mag-isa. Hindi ako aalis, Liam. Sagot ko ng mahinahon. Humarap siya sa akin. Namumula ang mga mata niya. Halatang hindi siya natulog. Hindi mo naiintindihan.
Sigaw niya sabay tayo. Hindi ito laro, Elise. Si Tita Elena. Kaya niyang sirain ang buhay mo sa isang pitik lang ng daliri niya. Umalis ka na habang may oras pa. Imbes na matakot, humakbang ako palapit hanggang sa maabot ko siya. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. Alam ko na ang tungkol kay Angelica. Sabi ko. Natigilan siya. Nanlaki ang mga mata niya at napatingin siya sa pinto kung saan nakatayo si Ken. Yumuko lang si Ken bilang pag-amin. Ibinalik ni Liam ang tingin sa akin. Nawala ang tapang sa mukha niya. Napalitan ito ng hiya at takot. Kung alam mo na, bakit nandito ka pa? Tanong niya. Parang batang nawawala. Dapat mas lalo kang tumakbo palayo. Ginamit kita, Elise. Nagsinungaling ako. Dahil alam ko rin kung bakit mo ako ni-reject noon. Sagot ko, habang hinahaplos ang palad niya. Hindi dahil wala akong kwenta, kundi dahil gusto mo akong iligtas. Napayuko si Liam. Bumagsak ang mga balikat niya na parang nabunutan ng tinik. Nung nakita ko ang resume mo, panimula niya, halos pabulong, nakita ko ang isang babaeng puno ng pangarap. Malinis, walang bahid. Ayokong dumihan ng pamilya ko ang pagkatao mo. Pero nung gabing yon sa party, nung makita kitang umiiyak dahil sa nabasag na baso, naging makasarili ako. Tumingala siya at tinitigan ako sa mata. Kailangan ko ng kakampi. At sa dinami-dami ng tao sa mundo, ikaw lang ang nakita kong totoo. Ikaw lang ang nakapagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Ramdam ko ang init ng luha sa pisngi ko. Hindi ka na nag-iisa ngayon, Liam. Bulong ko. Inangat ko ang folder na bigay ni Ken. Lalaban tayo. Sasabihin natin ang totoo. Hindi ka na kailangang magtago. Tinitigan ni Liam ang folder, tapos tinitigan niya ako. Dahan-dahan, umaliwalas ang mukha niya. Para bang pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, nakakita siya ng liwanag. Hinawakan niya ang pisngi ko. Ang thumb niya ay dahan-dahang pinahid ang luha ko. Elise. Banggit niya sa pangalan ko na parang isang dasal. Yumuko siya at hinalikan ako. Iba ito sa halik sa gala. Iba ito sa halik sa party. Walang audience, walang kamera, walang kontrata. Ang halik na ito ay puno ng pasasalamat, puno ng pangako. Ito ang halik ng isang lalaking sumusuko, hindi sa kalaban, kundi sa pag-ibig. Naramdaman ko ang takot niya, ang pagod niya, at ang pag-asa niya, lahat ay ibinubuhos niya sa akin. Gumanti ako ng halik. Ipinararamdam sa kanya na handa akong saluhin lahat. Nang maghiwalay kami, magkadikit pa rin ang mga noo namin. Salamat, bulong niya. Bukas, sa board meeting, tatapusin natin ito. Ibubulgar natin si Elena. At pagkatapos, magsisimula tayo ng tama. Walang kasinungalingan. Ngumiti ako at tumango. Walang kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng padabog. Liam! Elise! Si Ken. Putlang-putla siya habang hawak ang kanyang tablet. Nanginginig ang boses niya. Anong nangyari? Tanong ni Liam. Agad na bumalik sa pagiging alerto. Ang stocks! Ang news! Hinihingal si Ken habang inaabot ang tablet kay Liam. Lumapit ako para tignan ang screen. Isang breaking news report ang naka-flash. Ang headline ay nakasulat sa malalaking pulang letra. Salazar Group CEO Liam Salazar, imbestigado sa paggamit ng pondo ng kumpanya para sa mental institution ng kanyang secret lover. At sa ibaba nito may isa pang headline, Fiancé Elise Di Malanta, na booking na isang paid actress at scammer na may criminal na record. Nanlamig ako. Criminal na record? Wala akong record. Fake documents. Mabilis na sabi ni Ken. Nagtanim sila ng ebidensya. Pinalalabas ni Elena na ninakawan mo ang kumpanya noon, kaya ka ni-reject. At ngayon ay bumalik ka para utsain si Liam. Biglang tumunog ang cellphone ni Liam. Sinagot niya ito ng naka-loudspeaker. Boses ni Doña Elena. Too late, my dear nephew. Masayang bati ni Elena.
Nagpatawag na ako ng emergency board meeting kanina habang abala kayo sa drama nyo. You are fired, Liam. Effective immediately. Hindi mo pwedeng gawin to. Sigaw ni Liam. Nagawa ko na. Sagot ni Elena. At ang little girlfriend mo? May warrant of arrest na papunta dyan para sa qualified theft. Good luck. Naputol ang tawag. Bumagsak ang kamay ni Liam sa mesa. Tumingin siya sa akin. Ang mata niya ay puno ng horror. Elise, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Kailangan mong umalis. Ngayon na. Tumunog ang sirena ng mga pulis mula sa baba ng building. Napatingin ako sa bintana. Ang daming ilaw ng pulis. Papasok na sila sa lobby. Wala na, bulong ni Liam. Napaupo siya. Tila nawalan ng lakas. Wala na tayong laban. Natalo na tayo. Hawak ko pa rin ang folder ng ebidensya, pero parang nawalan na ito ng silbi. Paano kami lalaban kung kami na ngayon ang tinuturing na kriminal? Tiningnan ko si Liam. Ito na ba ang katapusan namin? Ang tunog ng sirena sa labas ay parang musika ng aking sariling libing. Palakas ng palakas. Papalapit ng papalapit. Tapos na. Nanalo na si Tita Elena. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Elise habang nakatingin siya sa mga ilaw ng pulis na tumatama sa bintana ng opisina ko. Nanginginig siya, pero hawak pa rin niya ng mahigpit ang folder ng ebidensya. Isang ebidensyang wala ng silbi dahil sa mga pekeng kasong isinampa sa amin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nakita kong pinusasan siya. Hindi ko kakayanin. Kailangan ko siyang iligtas kahit ang kapalit nito ay ang pagkamuhi niya sa akin habang buhay. Ken, tawag ko. Ang boses ko ay matigas, walang emosyon. Dalhin mo siya sa fire exit. Gamitin mo ang private elevator sa likod. Siguraduhin mong makakalabas siya ng building bago umakyat ang mga pulis. Tumango si Ken. Naintindihan niya agad ang plano. Hinawakan niya sa braso si Elise. Tara na, Elise. Kailangan na nating umalis. Pero pumiglas si Elise. Ayoko. Hindi kita iiwan dito, Liam. Lalaban tayo, di ba? Sabi mo lalaban tayo. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha at determinasyon. Huminga ako ng malalim. Ito na ang pinakamahirap na acting na gagawin ko sa tanang buhay ko. Umalis ka na, Elise. Sabi ko nang hindi siya tinitignan. You're fired. Natigilan siya. Ano? Humarap ako sa kanya. Pilit kong pinatigas ang mukha ko. Pilit kong pinatay ang puso ko. Sabi ko, sibak ka na. Tapos na ang kontrata. Malamig kong sabi. Kumuha ako ng checkbook sa drawer, pumirma ng isang tseke na blanco ang halaga, at inihagis ito sa paanan niya. Ayan, bayad na lahat ng serbisyo mo. Sobra-sobra pa yan para sa abalang idinulot ko. Liam, garalgalang boses niya. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba narinig si Tita Elena? Sigaw ko. Wala na akong kumpanya. Wala na akong pera. Wala na akong silbi sa'yo. Kaya umalis ka na habang may makukuha ka pa. Lumapit ako sa kanya. Dinuro ko siya para lalo siyang matakot. Akala mo ba totoo ang halik na yon? Akala mo ba totoo ang sinabi ko kanina? Strategy lang yon, Elise, para makuha ko ang loyalty mo. Pero ngayon, talo na ako. Kaya hindi na kita kailangan. Isa ka na lang pabigat. Ang bawat salitang binibitawan ko ay parang saksak sa sarili kong dibdib. Gusto kong bawiin. Gusto ko siyang yakapin. Pero kailangan niyang maniwala na masama akong tao para iwan niya ako. Tinitigan ako ni Elise. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Hinihintay kong sampalin niya ako. Hinihintay kong pulutin niya ang tseke at tumakbo palabas. Pero hindi siya gumalaw. Sa halip, dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot niya ang tseke at pinunit niya ito sa harap ko. Nagulat ako. Ang galing mo talagang magsinungaling, Liam Salazar, sabi niya, habang hinahayaan ang mga piraso ng papel na mahulog sa sahig. Pero hindi na ako yung Elise na naniwala sa'yo nung una. Kilala na kita.
Humakbang siya palapit sa akin hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan namin. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang dalawang palad niya. Ang init ng kamay niya ay tumunaw sa maskara ko. Nakikita ko ang nanginginig mong kamay. Bulong niya. Nakikita ko ang takot sa mata mo. Hindi ka galit sa akin, Liam. Natatakot ka lang para sa akin. Bumigay ang tuhod ko. Napaupo ako sa swivel chair at napahilamos ng muka. Hindi ko na kayang magpanggap. Elise, please! Pagmamakaawa ko, basag na ang boses ko. Aakyatin na nila ako dito. Makukulong ako. Ayokong makita kang nakaposas. Ayokong sirain nila ang buhay mo dahil lang nadikit ka sa akin. Wala na akong maibibigay sa'yo. Lumuhod si Elise sa harap ko. Hinawakan niya ang mga kamay ko at hinalikan ng mga ito. Wala akong pakialam sa kumpanya mo. Wala akong pakialam sa pera mo. Matapang niyang sabi. Ang kontrata ay tapos na. Pero ngayon, nananatili ako hindi bilang empleyado. Nananatili ako dahil mahal kita. Napatingin ako sa kanya. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng pagbagsak ng mundo ko, siya lang ang nanatiling nakatayo. Hindi ko kailangan ng kontrata para ipaglaban ka. Dagdag niya. Bumukas ang pinto ng elevator sa labas. Narinig namin ang boses ng mga pulis at security. Nandyan na sila, sabi ni Ken, na nakabantay sa pinto. Liam, Elise, kailangan na nating magdesisyon. Tumayo si Elise at hinila ako patayo. Hindi tayo susuko, sabi ni Elise. Ang mga mata niya ay nag-aalab. Tatakas tayo, hindi para magtago, kundi para lumaban. Saan tayo pupunta? Haharangin nila ang lahat ng exits. Tanong ko, nawawalan ng pag-asa. Tumingin si Elise kay Ken. Ken, tawag ni Elise. Nasaan si Angelica? Nagkatinginan kami ni Ken. Nasa safe house siya sa Batangas, sagot ni Ken. Pero bakit? Ngumiti si Elise, isang ngiti na puno ng panganib at pag-asa. Kung ginamit ni Elena ang pangalan ni Angelica para sirain ka, sabi ni Elise habang hinihila ako papunta sa secret exit sa likod ng bookshelf, pues, gagamitin natin ang tunay na Angelica para pabagsakin siya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Elise. Sa sandaling iyon, hindi ako ang CEO, hindi ako ang boss. Ako lang si Liam at siya ang aking lakas. Tara, sabi ko. At sabay kaming tumakbo papasok sa dilim ng secret passage habang kalabog ng mga pulis ang sumira sa pinto ng opisina ko. Nakakasilaw ang mga flash ng camera, nakakabingi ang bulungan ng mga reporters. Nakatayo ako sa likod ng malaking pintuan ng conference hall, pinakikinggan ang boses ni Doña Elena sa microphone. Ang bawat salita niya ay parang lason na kumakalat sa ere. Ikinalulungkot ko, sabi ni Elena, gamit ang kanyang pamilyar na pekeng tono ng pag-aalala. Pero kailangan kong protektahan ang kumpanya. Si Liam Salazar ay wala sa katinuan. Ang babaeng kasama niya, si Elise Di Malanta, ay isang con artist na nilason. Ang isip ng pamangkin ko para nakawin ang pondo ng kumpanya. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Ito na ang pinakakatakot na moment ng buhay ko. Pero nang maramdaman ko ang mainit na kamay ni Liam na humawak sa kamay ko at ang tango ni Ken sa kabilang gilid, humugot ako ng lakas. Hindi na ako ang server na nakabasag ng baso. Hindi na ako ang fake fiancé. Handa ka na, bulong ni Liam. Tumango ako. Para sa atin. Binuksan namin ang pinto ng malakas. Itigil niyo ang kasinungalingan, sigaw ko. Sabay-sabay na lumingon ang lahat ng media. Ang mga kamera ay nagunahan sa pagtutok sa amin. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Doña Elena sa stage. Namutla siya nang makita niyang hindi ako nakaposas at lalo na nang makita niyang kasama ko si Liam, na nakataas ang noo at mukhang disente, malayo sa itsura ng isang baliw na kriminal. Naglakad ako papunta sa gitna ng aisle, kasabay si Liam. Ang bawat hakbang ko ay mabigat.
puno ng galit at katotohanan. Siya! Hulihin niyo sila! Turo ni Elena. Nanginginig ang daliri. Mga kriminal yan! Guard! Akmang lalapit ang mga security guards pero hinarangan sila ni Liam. Subukan niyong hawakan ang asawa ko. Banta ni Liam. Ang boses niya ay mababa pero punong-puno ng awtoridad. Napatigil ang mga guards. Kilala nila kung sino ang tunay na boss. Umakyat ako sa stage at inagaw ang microphone mula kay Elena. Ako si Elise de Malanta. Panimula ko. Habang nakatingin sa mga kamera. Inaamin ko, isa akong mahirap na babae na naghahanap ng trabaho. Inaamin ko, nagsimula ang lahat ng ito sa isang kontrata, isang kasunduan para magpanggap. Nagkaroon ng ingay sa crowd. Aha! Sabi ko na sa inyo! Sigaw ni Elena, tuwang-tuwa. Peke ang kasal nila. Peke ang lahat. Peke ang simula. Pagpapatuloy ko, mas nilakasan ko ang boses ko para sapawan siya. Pero ang krimen na nangyayari sa kumpanyang ito ay totoo at hindi si Liam ang may gawa noon. Tumingin ako kay Elena. Ikaw, Doña Elena. Wala kang ebidensya. Sigaw niya. Meron, sagot ni Liam. Mula sa likuran, bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Ken. Tulak-tulak ang isang wheelchair. Natahimik ang buong kwarto. Parang huminto ang paghinga ng lahat, lalo na si Elena. Nakasakay sa wheelchair ang isang babaeng mapayat, pero napakaganda pa rin. Si Angelica. Angelica! Bulong ni Elena. Parang nakakita siya ng multo. Kinuha ni Ken ang microphone at inilapit kay Angelica. Hello, Tita Elena. Mahina, pero malinaw na sabi ni Angelica. Sabi mo sa lahat nasa Paris ako, pero ang totoo, ikinulong mo ako sa isang mental facility para makuha mo ang mana ko. At kung hindi dahil kay Liam at Ken, baka patay na ako ngayon. Nagkagulo ang mga reporters. Sunod-sunod na tanong. Sunod-sunod na flash. Inilabas ni Ken ang mga dokumento sa screen ng projector sa likod. Bank transfers, medical records na pineke ni Elena, CCTV footage ng pagbabanta niya. Lahat ay nakadetalye. Hindi si Liam ang nagnakaw ng pondo. Paliwanag ni Ken. Ginamit ni Liam ang sarili niyang pera para itago si Angelica at pag-aralin siya sa abroad habang nagpapagaling. Si Elena ang nagwaldas ng pera ng kumpanya para sa sarili niyang luho at para bayaran ang mga doktor na nagkulong kay Angelica. Napaupo si Elena sa sahig. Wala na siyang masabi. Ang matapobreng aura niya ay gumuho sa harap ng buong mundo. Dumating ang mga pulis, pero hindi para kay Liam. Nilapitan nila si Elena at binasahan ng karapatan. Habang kinakaladkad si Elena palabas, nagsisigaw siya ng mga mura, pero wala nang nakikinig sa kanya. Nang mawala na ang gulo, naiwan kami sa stage. Ako, si Liam, si Ken, at si Angelica. Dahan-dahang lumapit sa akin si Liam. Kinuha niya ang microphone pero tinanggal niya ito sa stand. Humarap siya sa akin. Tila ba kaming dalawa lang ang tao sa loob ng hall. Elise, sabi niya, rinig ng buong Pilipinas ang boses niya sa live broadcast. Nagsimula tayo sa isang kasinungalingan. Kinuha kita dahil kailangan ko ng tulong. Kinuha kita dahil akala ko madali kitang makokontrol. Napangiti siya nang may luha sa mata. Pero mali ako. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging matapang. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi kumpanya o posisyon, kundi ang pagkakaroon ng taong hindi ka iiwan kahit bumagsak na ang mundo. Lumuhod siya. Napasinghap ang mga tao. Napahawak ako sa bibig ko. Naglabas siya ng isang maliit na kahon. Hindi ito yung sing-sing na kinuha niya sa vault ng kumpanya noon. Ito ay simple lang. Isang sing-sing na mukhang binili lang sa kung saan. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang bagay sa mundo. Wala na ang kontrata, Elise. Wala na ang rules. Sabi niya, nanginginig ang boses. Kaya tinatanong kita ngayon, hindi bilang CEO,
kundi bilang si Liam na mahal ka. Tumulo ang luha ko. Elise Di Malanta, will you marry me? For real this time? Walang expiration date, walang cut-off, forever. Tumango ako ng paulit-ulit, hindi makapagsalita dahil sa iyak. Oo, Liam. Sagot ko sa microphone. Oh, isinuot niya ang singsing sa daliri ko at tumayo siya para yakapin ako ng mahigpit. Nagpalakpakan ang mga tao. Naghiyawan ang mga reporters. Si Ken at Angelica ay nakangiti sa gilid, masaya para sa amin. Sa gitna ng ingay at liwanag, bumulong si Liam sa tenga ko. I love you, Mrs. Salazar. I love you too, sir. Biro ko habang umiiyak. Liam na lang. Sagot niya bago niya ako halikan. Isang halik na nagpatunay sa lahat na ang love story namin, kahit nagsimula sa peke, ay nagtapos sa totoo. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabi ng press conference na yumanig sa buong bansa. Pero ngayon, tahimik ang paligid. Walang reporters, walang flashing cameras, walang sigawan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon. Nakatayo ako sa harap ng isang simpleng salamin sa loob ng kwarto ng resort. Tinitigan ko ang refleksyon ko. Suot ko ang isang simpleng puting bestida. Walang mabibigat na palamuti. Walang diamond na kwintas na pag-aari ng kumpanya. Ako lang ito. Si Elise. Pero iba na ang Elise na nakikita ko ngayon. Wala na ang takot sa mga mata niya. Wala na ang bigat ng mundo sa mga balikat niya. Bumukas ang pinto at pumasok si nanay. Maganda ang ngiti niya at sa wakas, mukha na siyang malusog at masigla. Wala na ang bakas ng sakit na dati ay nagpapahirap sa kanya. Anak, tawag ni nanay. Nangingilid ang luha. Napakaganda mo. Lumapit siya at inayos ang konting hibla ng buhok ko. Nay, wag po kayong umiyak. Masisira ang makeup nyo. Biro ko. Kahit na pati ako ay naiiyak na rin. Masaya lang ako, Elise. Sagot niya habang hawak ang mga kamay ko. Dati, nag-aalala ako kung saan tayo kukuha ng pambili ng bigas. Ngayon, nakikita kitang masaya. Hindi dahil mayaman ang mapapangasawa mo, kundi dahil nakita ko kung paano kanya tignan. Mahal na mahal kanya, anak. Niyakap ko si nanay ng mahigpit. Salamat, Nay. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Tara na, sabi niya. Kanina pa hindi mapakali si Liam sa labas. Baka akala nun tumakas ka na naman. Natawa ako. Paglabas namin sa garden, sinalubong ako ng sariwang hangin at amoy ng dagat. Hindi ito engrandeng kasal sa katedral, gaya ng inaasahan ng marami para sa isang Salazar. Ito ay isang intimate wedding. Mga malalapit na kaibigan at pamilya lang ang nandito. Sa first row, nakita ko si Ken. Katabi niya si Angelica, na ngayon ay mukhang masaya na at payapa. Kumaway sa akin si Angelica at itinaas ni Ken ang kanyang baso bilang pagbati. Sila ang naging saksi sa lahat ng pinagdaanan namin at masaya akong makita na may sarili na rin silang happy ending. At sa dulo ng aisle nakatayo siya. Si Liam, wala siyang suot na stiff na tuxedo. Naka-white linen shirt lang siya at beige na pantalon, nakatapak sa buhangin. Ang buhok niya ay nililipad ng hangin. Nang magtama ang mga mata namin, nakita ko ang nangiti na hindi ko nakita noong una kaming magkita. Ito ang nangiti ng isang lalaking malaya. Habang naglalakad ako palapit sa kanya, binalikan ko ang alaala ng aming simula. Isang basag na baso, isang desperadong proposal, isang kontrata na puno ng rules at bawal. Rule number 1, strictly business relationship. Napangiti ako. Sino ang mag-aakala na ang business deal na yon ang magiging pinakamagandang investment ng buhay ko? Nakarating ako sa altar. Kinuha ni Liam ang kamay ko. Ang higpit ng hawak niya ay nagsasabing hindi na niya ako pakakawalan pa. You look beautiful, bulong niya. Sulit ang paghihintay. Nagsimula ang seremonya. Nung oras na para sa vows, huminga ng malalim si Liam. Elise,
Panimula niya. Dati, akala ko kaya kong kontrolin ang lahat. Akala ko, ang buhay ay parang kumpanya na pwedeng patakbuhin gamit ang mga kontrata at pirma. Pero dumating ka at tinuruan mo ako na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi pwedeng bilhin o utusan. Tumingin siya sa akin ng diretso, puno ng sinseridad. Wala na akong maipapangakong posisyon o sweldo, patuloy niya, at nagtawanan ang mga bisita. Pero ipinapangako ko sa iyo ang katapatan. Ipinapangako ko na hindi ka na mag-iisang lumaban. Ipinapangako ko na sa bawat araw na gigising ka, ipapaalala ko sa iyo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ikaw ang aking pahinga, ang aking lakas, at ang aking tahanan. Pinahid ko ang luha na tumulo sa pisngi ko. Ngayon, ako naman. Liam, sabi ko, garalgal ang boses. Nung una kitang makilala, akala ko ikaw ang sagot sa kahirapan ko. Akala ko, pera lang ang kailangan ko para maging masaya. Pero mali ako. Ang kailangan ko pala ay ang tiwala sa sarili ko. At ibinigay mo yon sa akin nung pinili mo akong pagkatiwalaan sa mga sikreto mo. Hinawakan ko ang mukha niya. Kaya tinatanggap kita, Liam. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil sa puso mo. Tinatanggap ko ang lahat ng takot mo, ang lahat ng sugat mo. Mamahalin kita ng buo, ng totoo, at walang halong pagpapanggap. Ito ang kontrata natin na hinding-hindi mapapaso. Forever. You may now kiss the bride, sabi ng pari. Hindi na nagdalawang isip si Liam. Hinila niya ako palapit at hinalikan. Isang halik na puno ng init ng araw, lasa ng dagat, at pangako ng habambuhay. Nagpalakpakan ng lahat. Niyakap kami ni Nanay, ni Ken, ni Angelica. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw kasama si Liam, naisip ko ang layo na ng narating namin. Dati, naghahanap lang ako ng trabaho. Ngayon, nahanap ko na ang misyon ko. At yun ay ang mahalin ang lalaking ito at mahalin ang sarili ko. Sa paraang totoo. Walang script, walang cut, walang take two. Ito ang kwento namin. Isang peke na naging totoo. Isang laro na naging buhay. At sa huli, napatunayan namin ang isang bagay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi na itatago ng maskara at hindi na susukat ng kontrata. Kusang dumarating ito sa mga panahong hindi mo inaasahan para ayusin ang mga nabasag na bahagi ng iyong puso. Hinilig ko ang ulo ko sa balikat ni Liam habang naglalakad kami sa buhanginan. Saan tayo pupunta, Mrs. Salazar? Tanong niya. Ngumiti ako at tumingin sa malawak na karagatan. Kahit saan, Liam, basta kasama ka.